Ano alam ba katulad ni sinasabi ni ni Makagago, kayo yung naagrabyado bakit hindi kayo magdemanda? Napakalaki ng pagkakaiba, hindi ko lang maisagot kay Makagago. Paano mo pagdedemandahin yung OFW? Para makapagdemanda yun, iiwanan niya yung trabaho niya doon para lang idemanda si Culaong. Kasi yun yung pinagsamantalahan ni Culaong eh. Niloko yung mga OFW na alam niya na hindi siya ididemanda kasi bakit? Mawawalan ng trabaho. Para lang idemanda ka. Di siyempre, hayaan na kunyari ako, naloko ako ng 100,000. Alam na namang idemanda ko siya, umuwi ako, iwanan ko yung trabaho ko para sa 100,000 lang. Siyempre, hahayaan ko na 100,000. Ganun kasi ang nangyari sa mga OFW. Kaya hindi sila makapagdemanda. Ang kapalit nun, trabaho. Hindi katulad ni Makagago, established siya, nandiyan siya sa Pilipinas, kumikita siya ng maayos, pwede niya talagang idemanda si Culaong. Kaya nga kumisan, ako nanonood kay Makagago, okay naman yung ginagawa niya. Kaya lang, sana kung mapapanood niya, huwag niya nang sisihin yung iba na, kayo puro lang kayo daldal, ayaw niyo naman magdemanda. Hindi ba niya naintindihan, OFW naman siya dati. Paano ang isang OFW, ididemanda si Culaong? Sabihin mo nang naluko siya ng 250,000. Tingin mo ba makukuha mo yung 250,000 pag idinimanda mo si Culaong? Hindi. Pero mawawalan ka ng trabaho. So, mamimili lang yung OFW. Ahayaan na lang niya yung pera para makapagtrabaho siya. Ganon kasi yung sitwasyon ng mga OFW. Kaya hindi maidemanda si Culaong. Yun ang nangyayari doon. Pero napakaraming gustong idemanda siya. Dami niyang niloko eh. Baka nga kayo iba, pag nakita siya, pagkukutusan na lang siya sa asar sa kanya eh. Diba? Tama naman. Si DJ Byron di makakyat, ano siya, naka-device not connected. DJ Byron, ano ba gamit mo? Zoom ang gamit niya, Zoom. Ano pala yun eh. Para pag si Norman Mangusin, nasa streamer, sumang gagamitin. Ako alam nyo. Ano lang talaga ako, kaya lang ako nanawagan na mag-live tayo ng ganito. Dahil lang talaga dyan sa nakita ko nga dyan na salita ni Yami. Lazy. Sige, nakausap ako dyan ni paring JC. Sabi ko nga, kung atraso lang, malaki rin atraso sa amin yan. Lista pa kami 50 million, di ba? Tandaan nyo, ginawa namin kanta. Tama. Hindi kami binayaran. Kaya talagang gumawa rin ako ng kanta para sa kanya. Yung solo, natandaan nyo yun. Yung mga tatlo. Ginawan ko ng mga chipmunks na boses bandang uli. Nilabas ko rin naman sa akin yun. Nga lang, sabi ko nga, iba na yung mundo ko eh. Pwede kong patulan si Culaong. Nga lang, maaapektuhan yung pinagkakakitaan ko ngayon dahil nga, tilad yan, paring The Kings. May supporter pa rin yung gago na yan eh. Meron pa. Diba? Kumbaga, kahit papano, kumikita na ng maayos yung face ko. Sabi ko nga, pag nakita ko na lang yan, sasapakin ko na lang. Bubugbugin ko na lang yung putang inang yan. Hindi ko na yung, pag ginamitan ko na social media, baka gantihan ako sa social media, madama yung hindi naman related sa kanya. Pero kung talagang sinalba alam nyo naman, pare-pares tayo sinalbahin ng hayop. Noong time na yun, pare-pares pang taghirap, pinaasa kami, halagang 50 mil, di ba? Alam nyo. Babayaran daw yung kanta namin. Tapos ending, wala pala. Wala. Marami din binayaran niya, pati si Papa Trix. Halos lahat. Tapos di ba, iba, kinapiright pa. Iba sa mga 14 vloggers na tropa natin. Kinapiright pa dahil nga nasasapawan sila ng views. Hindi niya alam, hindi na nagpapangat sa kanya dati. Kung wala din naman yung mga yun, hindi rin naman siya makikilala. Kaya sabi ko, pag nakita ko na lang, parang Jesus, sapakin ko na lang. Open naman niya pag sinapak mo eh. Di ba? Di ko mailabas eh. Sabi ko, baka maapektuhan kung ano yung pinagkakakitaan ko ngayon eh. Saka hindi na worth it para patulan nga siya. Kaya nga ako nanahimik na rin. Sa bagay, diba? Kasi tama. ang habang panahon na nahimik ako, kasi ang habang panahon na nasayang ko sa kanya. Sobra. Hinayang ako sa oras ko sa kanya. Dati tapos ngayon,
Tapos ngayon, pag-aaksayan ko na naman siya ng panahon, umakyat lang ako talaga dito dahil napantigante ako dyan sa putang inang pokpok na baboy na yan. Kung wala pa siyang makokontong sa OFW na pera, wala siyang panlalamon, hindot siya. Kaya wag niya akong ginaganyan-ganyan. Binibil siya, putang ina niya. Gigil match na naman ako eh. Ilang taon siyang binuhay ng OFW. Sino ba yan? Si Kulaong? Si Oh, Yama. Si Yama, oh. saka sa Kulaong. Naku. Kasi Grabe yung ginawa tol, nila, no? Lazy, sabi ni Yama, kaya daw umalis ang 14 vloggers at yung ibang mga sumusuporta kay Kulaong. Kasi daw, nagsabi daw si Kulaong na yung lahat ng perang ipapadala ng supporter, irerekta na daw sa admin. Kila Eliza D, kila AC Gutierrez, kila kila Yama. Kaya daw umalis daw tayo. May ginawa pa yan eh. Yung membership doon sa YouTube niya. Magkano? Gusto niya lahat ng vloggers eh. Hindi ko alam kung magkano yung natatandaan ba yung boss na kung magkano yung presyo ng membership na kailangan daw lahat ng vlogger ay mag-member. 1,000 na. Sabi ko nga, Kuya Spencer, originally, sa 5 Mommies, 4 sa amin doon. Yung isa kay paring JC. Lahat yung 4 na yan ay yung 5 Mommies. Hindi ko alam kung ano nararamdaman, hindi ko alam kung tatawanan ko yung 5 Mommies o maaawa ko sa kanila. Kasi hindi talaga kami pinakinggan ng 5 Mommies eh. Alam mo, doon ako nalaman kong milyon-milyon na yung nakuha sa kanila. Tapos, ay nako. Alam ni paring JC yan, sobrang naano ako. Hindi naman sa pag-aano dahil talagang grabe yung ginawa nila sa amin paninira. Inamin sa akin ni paring JC yan eh. Pare, Alam niyo sa totoo lang, marami namang nagsabi na marami namang kumontrol, marami namang kasing nakakaalam na kung anong ginagawa ng hayop na yan. Kaya lang yung iba talaga, hindi naman talaga sila tanga. Talagang nagpakatanga talaga sila dyan. totoo. Talagang Kaya nga hindi ko literal na nagpakatanga sila. Kahit Kaya nga, alam na Teresa, nila eh. at sinasabi na natin na wag na, tama na. Kaya nga Sila hindi naman ko ang alam, hindi Teresa, mapigil kung ano eh. reaksyon ko eh. Kung tatawanan ko or Diba? maaawa ako. Kaya nga, Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa kanila kung nalaman na nila yung totoo. Lalo na yung Maria Wright na kasama nila Yama doon kay Kayo. Nakadiskusyon ko yun yung matanda na babae. Alam mo, nakakaawa yung matanda na yun. Ang daming inubos na pera kay Kulaong noon. Hanggang ngayon nandiyan pa rin. Pinagtatanggol pa. Nakadiskusyon ko yan eh. Spencer, yun na nga yung sinasabi ko. Hindi naman siya tanga, nagpapakatanga lang talaga siya. Yung tingnan matanda na siya eh. Nagpapakatanga siya ng ganyan. Diba? Hindi, Ay, yung sa pogi bagay. lang. Ito lang ha. Kung di ba naman nagtatanga-tanga yung mga supporter nun, puging-pugi sila sa mukha ni Kulaong kahit ganun yung itsura. Doon na lang, wag na sa pera. Yung puging-pugi sila sa itsura ni Kulaong kahit ganun ang itsura, ay naku po. Abay, Doon na lang, nabubuisit nasiraan. ako kay Makagago pag ipinakikita yung video ni Kulaong na kumakain na tumutulo laway. Abay, na-imagine ko pag kumakain ako, hindi ako makakain. Nakakarimari ako. Karimari-mari. Kaya nga nag-comment, nag-comment nga ako doon sa video ni Makagago kung nakakipakita. Talagang hindi ako makakain. Hindi naman ako masela. Ay, Pero Spencer. Ako din meron akong nakitang video. Yung parang may nalaglag na pagkain, tinatago pa niya. Dinampot niya, tinatago pa niya sa kamay. Ako nakakarimari. Kinain ulit. Oo. tsaka yung ulit. Ayun ba mga galawan ba ng mga milyonaryo yung gano'n? Putang nang yan. Natandaan ko pa. Muntik namin makalabang kayong Blaster Trio, di ba? Dahil isa ako sa unang pumalag dyan eh. Tatandaan nyo yun. Muntik ko pa kayo makasagutan mga Blaster Trio, di ba? Nung tayo si Tol Jojo, si Kuya Spencer, tsaka ikaw, Telisa. Yung talaga sumagot ako rin sa bandang uli. Magkakasama rin pala tayo magti-take down ng channel. Ito, sinabi ko kasi inamin na rin naman ni Tol Makmak sa interview. Nanonood pa rin naman ako. Na sinabi nga ni Tol Makmak doon about sa pag-take down ng channel niya. Updated pa naman ako. Kasali ako ron sa nag-take down. Nandun tayo lahat. Nandun Tayo tayo lahat yun eh. Oo, nandun ako sa GC. Natatandaan ko pa ron. Oh, ready na? Ready na? Okay, sabay-sabay.
Dalawang channel yung itinake down natin eh. Hindi naman isa lang. Kaya nga tawa, Kaya hindi, nga. pag naalala ko yung tinake down na yun, ano, ready na? Oh, ready na, ready na. Okay, replay ko na. Pagka-play pa, sabay-sabay report. Doon ako natawa rin. Sabi ko, naalala ko yung kalokohan nun. AC, Kaya, huwag ka magbabanggit ng pangalan ha. Naalala mo yung kausap natin noong nakaraan, isang araw? kung kasama tayo ni isang araw, kahapon. Oo, pag umabot na ng 50,000, yayariin na yung channel. Kaya panalangin niya, wag umabot ng 50,000, hinihintay ka lang mag-50K. Ito, kung gusto nyong ma-shockdown, isuscribe nyo si Caliber. 50,000 na! Shockdown na yan! Ano, totoo, sinabi. Hinihintay ko lang mag-50,000 yun eh. Ano napapanggit ang pangalan? Hindi. Kaharap ako nung sinabi yun eh. Ako, nagpaano na ako, nag-subscribe na ako sa kanya. Nag-subscribe ka na ba? Puta, dapat Subscribe pala ko na nga subscribe rin. natin. Pagpagsak ng channel niya. Para Oo. mapala. Ilan na ba followers itong hayop na to? Parang may, 43. parang may tama na, sinubscribe ko. parang may tama na sa ulo si Kulaong eh, ano? Wala. Parang tingin ko, parang may tama na sa ulo. Sa dami siguro ng kasinungalingan, hindi mo na maintindihan kung iba na yung kinikilos niya. Hindi na normal eh. Hindi, Kuya Spencer. Ayun. Tumang-tuwa siya. Ah. Dahil pinag-uusapan siya ng negative. Publicity sa kanya pa rin eh. Oo, pero Tuwa. siguro pumapabor sa kanya kasi nagkaka-abuse siya. Pero putay, kahit naman magkapera ako tapos magmumukha naman akong eng-eng eh, mahirap naman. Hindi, kasi kung normal ang pag-iisip mo, pinahihiya ka na ng buong Pilipinas, pero go ka pa rin eh. Sa tingin ko, yung may kinakapitan pa yung mabigat-bigat na kailangan niyang sumurvive, kailangan niyang magsalita. Kaya kahit ano nang mangyari sa kanya, masapok siya, makulong siya, masaksak sa daan, okay lang. Yun yung tingin ko, may kinakapitan pa yan eh. Na kailangan hindi mawala yung tiwala sa kanya. Hindi, kasi ang mga kaso lang kasi niya, kaya malakas ang loob. Mga cyber libel, eh, hindi naman siya mangungulungan talaga. Kasi totoo naman, hindi talaga siya mangungulungan doon ng, kumbaga, bayad-bayad lang, bail. Kaya malakas ang loob niya sa social media. Pero pag nakasuhan niya ng yung mangungulungan siya, halimbawa katulad ng pagsusuot ng uniforme, may kulong yun eh. Doon, naabutin siya doon pag sineryoso siya ng PNP. May kulong yun eh. Pero yung cyber libel lang na mga available naman yun. Kaya malakas ang loob niya. Shoutout kay Spencer, AC, Ate Lisa, JC, kay Ninyo. Yan. Peace na ba tayo, tol? Peace na ba tayo? Sa Sa akin akin, yun, peace na ako eh. Ikaw naman, AC, wala naman sa akin. Hindi, okay na yun. Ang tandada natin para sa ganyan. Oo. Basta ako, hindi ako nakikialam sa politics ngayon. Wala. Goods na ako sa FB. Anyway, Tol Max, sinend ko sa'yo yung video nung pag-arrest natin. Messenger ko sa'yo. Nandito na? Okay. Oo, sinend ko sa'yo. Na-save ko pala, hindi ko pala binura. Buti na-save mo, TJ Byron. Oo, marami ako sinisave. Pinapasa ko kay Mac, pati yung mga resibo ni... Natawa nga ako dyan, pati si Leon na ginamit ni Kulao. Tama na di ba yun? Ngayon yun. May Yeah. Meron siyang warrant. Pinagpanggap na ano ba yun? Sputnik. Sputnik, katawa ko. Kanina Tapos nagko-comment pa kinabukasan, sa live ko. minumura si Kulaong. Speaking, kanina nagko-comment pa sa live ko. Nag-live ako kanina eh. Kay Yorme. si Leon. Ewan ko, pinupuri ako. Hindi ko naman gano'ng pinapansin. Shinatout ko lang. Sa akin, nagko-comment dati, di ko sinasiyataw. Shinatout ko na lang. Nakakabenting tawag na yata sa akin. Puta na sa dami ng katarantatuhan ginawa niya. Oo. Aming kabwisitan sa mga tao. Ano pa ng balita kay David Ilagan?
Walang balita. Walang balita. Nandiyan, Nakaka-chat ko minsan si David. Pag sinachat ko, sumasagot kami. nandiyan yata sa Pilipinas ngayon. Penny nyo. Kala sa Pilipinas, kasi hindi active yung channel niya eh. Andiyan, kukulab ko siya. Gusto ko makita yung sayo-sayo niya nang gumaganon-ganon. Namiss ko yung ganon-ganon sayo. May video nga sinend sa akin yan dati si Mr. David eh. Nakita niya si Kulaong. Yung ano ba Natin po. yung babae, yung akala mo reporter, yung babae. Yung babae. Galit na galit sa iyo yun, Makmak. Kahit sa akin, galit na galit yun. Sinong babae? Kaya ninyo? Yung anti-FNM, yung mula sa NBI na akala ko reporter. Si Inday Marie. Oo. Ganyan. Ayun, buhay pa kaya? Nakulong yun, nakakulong. Hanggang ngayon? Oh, alam ko nakakulong hanggang ngayon yun. Pinakulong ni... Kasi ano, Pinagpakulong si din. Amazing Gago, sino ba yun? Pinakulong din yun ni Kuya David. Oo, Si Amazing. Nakakulong. Si Amazing Gago? Ayan yan. Hindi, uling balita doon, namatay na, Tol Makmak. Ha? Talaga ba? Hindi, Oo, totoo ba? namatay na sa Missing Idiot, namatay na. Si Nani Patosa, Okay. namatay na. Oo. Oo. Patay na pala yun. Bakit? Patay na pala yun? Kasi nani, Alam ko, Oo, namatay Alam na. ko, nung pinakulong yan ni Tay David, ginawa niya, si Resbacker, dinimanda niya naman sa Mindanao. Yun yung huling balita ko sa kanya, si Resbacker ang binalikan niya. Bakit? Kasi si Resbacker ang nag-aasikaso nung demanda ni Tay David sa kanya. Hindi niya mabalikan si David Ilagan, o si Resbacker binalikan niya. Parang hindi, parang yung namatay yung ano yung gwardiya. Yung isa. Sino, Tol? nani. Si Nani Si Nani Patosa, Patola. gwapo yun. Oo nga, si Amazing Idiot. Nani Patosa. Patay na daw. Ikaw, DJ Byron. Ito, si DJ Byron. Hindi pa ito nagsasalita yung kay Yami. Alam mo, narinig mo yun eh. Nakita mo yun eh. Oo, hindi, naka-BG lang ako doon. I mean, Ah, natatawa na lang ako kasi hindi nila kasi lubos kilala si Yama. Tayo, Tol Makmak, since the beginning, kilala natin yan. Kasama pa natin sila Bricks noon eh. Sila Kabise eh. Kaya, may mga video pa yan na iiyak kunyari, tapos mumurahin kung sino man yung mumurahin. Great pretender yan si Yama. Mag-iingat. Sa mga nagpapakit kay Yama, mag-iingat lang kayo. Kilala namin yan si Yama. Hindi man Tol, namin, di ba? si JC, yan si JC. Si JC ang pinakakilala niyan. Kilala. Meron pang issue na sino pa si parin JC niyan. Totoo ba yun, pare? Hindi, pare, chismis lang naman yun. Taka tinatanong ko kung totoo. Totoo ba yun, pare? Hindi. Send video. JC, Send video. JC, may nakaraan pala kay ni Yama. Hindi, pero na-chismis talaga yun. Na ano, na may ganun Di ba? nga. Inorder nyo nga kay Neymar yung dati. Isipin nyo yung sinabi niya na kaya daw tayo umalis. Kasi yung mga nagpapadala doon ng OFW sa atin binabaksak tapos ibibigay natin kay Kulaong. Tapos nung sinabi daw ni Kulaong na wag na magpadala sa atin, idiretso na daw sa kanya. Pambira, ang dami natin resibo, nakidong bata lang lahat. Oo. Ano sinasabi ni Yama? Hindi, magaling silang manira. Di ba ngayon? Di ba nag-live siya kasama si Kayo. Parang ano na eh, linis na eh. Hugas kamay na eh. Nangyayari. Wala daw siyang alam, ganyan. Tapos si Batalan daw, tsaka si yung namatay na bakla, si ano? Si Elisa D. Eliza. Oo. Si Baklang Kahoy. Oo. Hindi daw siya kasama sa pagdating sa pera. Putang nakalokohan yun. Ang si parin Si JC ang pinakamatagal si dun. JC ang nagpapatunay kasi si JC kasama kumukubra. Oo. JC. Ay, hindi Pati pagdalaw, nasa kulungan si parin JC. taga-deliver lang kami sa BGMP. Hindi, siyempre, pag mahina ulo mo, tatanga-tanga ka, maniniwala ka kaya, kahit wala kang alam sa issue. Di ba? Naalala niyo ba yun? Yung tinitira siya ni ano, nung asawa niya habang naka-live? May video yun eh. May meron. nakapag-screen record. Nakadapa yung gago. Kinita. Sino yun?
Tinitira siya yung talaga asawa niya. Oo. Oo. Pero din si Kabise, alam ko merong diyan, sinabi ni Yama, si Kabise, nag-grand daw sila dun sa Legrand. Puta, dininay ni Kabisi yun, nandiri. Hindi, Ah. hindi, di ba? Ako nga lang eh. Sinabi, di ba may nangyari daw sa amin? Puming lang yan. Oh, 'di ba sinabi pa sa'yo galising ka daw tol JC, lalo mo 'yun. Ba? Oo, hindi. Lahat ng video, alam niyo lahat ng video ng mga live before, nakatago sa akin, naka-private na. Ayan, nakita ko yung pag-alis natin ng 14, sinend ko kay Macmac. Tol Mac, ano yun mo na lang, review mo na lang, medyo mahaba. Wala pa eh, hindi pa dumarating sa akin eh. Ito ba? Sandali ha. So, Mahaba tingnan ko ulit. kasi ito, mahaba kaya siguro matagal. Oo. Wala yung mga banat ni Yama ngayon, parang lumang-luma eh. Di ba? Parang yung nakaraan pa, wala na. Eh, if ever makakulong si Kulao, tignan mo, babaliktad rin yan. Hindi ko alam yun. Hindi pa kasi nakukulong. Kaya malakas maloob eh. Di ba? Eh, saka wala Nag-google dito kami- sa nag-google wala kami dito na- nasa Singapore daw. Oh. Nagugas kami na si Dong Batalan tsaka si Alay sa Tito namatay. Ang tinuturo niya sa live ni Kayu. Kaya kanina, wala daw siyang pagdating ko sa pera, wala daw siyang alam. Yun ang kasi, Parang siguro alam, may siya sa kantado niya. in-order siya na, bakit in-order siya ng makagato. Sa live ni Kayu. Ano yun, parang tinanong siya ni Makagago na yung totoo ba na pag halimbawa sa milyon, 200 yung kapamilya, sabi niya, oo, totoo yun. Nilaglag dito normal. Nakita mo, Tol Mac? Yes, sinend ko sa'yo link. Nakita ko na. Yan. Yan yung buong video. Nireaction ako lang kasi hindi ako nakasama yun dahil tulog pa ako. Oo. Pero hindi mo na-download yung video. Hindi ko na-download. Mahaba yan. 3 hours na mahigit yata yan. Kaya papat yung ano lang? yung Alam ko ano ba yan oras yung yata usapan yun. nyo? Isang oras Yung lang yan. usapan nyo Oh, ng isang important oras lang. vlogger? Pero yung reaction ko kasi mga Yung umalis 2 kami hours nun. yata. Kaya papatricks si papatricks yung record yun, di ba? Sa'yo ba, JC, maingay? Okay, JC. Hindi sa akin, hindi sa akin. Maingay. Teka. Parang may maingay eh. Kay Tol AC. Hindi, nakamute ako eh. Ngayon lang ako nag-open. Baka kay boss Ay. ninyo, baka may kumakalabit doon sa likod niyang... Wala. Si Kuya Ninyo, pag nagganyan naka-live yan, may raming nakabukas sa cellphone. Di wala. Nagre-record. Nagre-record ka na naman. Nawala na. Nawala na yung maingay. Nakamute ako eh. Laptop. Gamit ko na Laptop. Naka niya si baby ninyo, hindi yan. Talaga yan. Pero nag-record pa rin yan sa Talaga cellphone yan. niya. Nagigil ako doon sa puta 14 vloggers. Sarap, alam mo, kahit babae, sarap tabulutan eh, no? Alam mo yung kung pag sinungaling kababaeng tao hindi mo lang kinikilabutan, ano? Sasabihin niya na 14 vloggers daw ay umalis na dahil hindi nagkakapera. Anak ng puta ako, saksing buhay ako si Jojo Di Guzman nga nag-abono pa nung pinadala sa kanyang 100,000 mahigit yata. Pinapunuhan pa ng siguro nasa kulang-kulang 8,000 pesos dahil si Jojo Di Guzman nun, baliw na baliw kay Kulong, pinatato pa nga yung pangalan. Oo. Para si Tutmatmos. Kaya, actually, kuya. Diba? Nalala ko tuloy. Baliw na. Ano, saan ba yun? Sa norte? Isipin mo, Yung- pinatato nila yung pangalan, di ba, ni Boss Jojo. Ngayon, problema niya, paano, Spencer, ah, yung time na yun, di ba, nagpunta kami ng norte. Kinegosyo ni Boss Jojo yun na parang, bakit yung mga kababayan ko hindi nabigyan ng bigas? Gano'n. Parang, hindi mo kagad sinabi na ubos. Yun pala, kay yung ang pangalan ito, yung tomboy.
Utang ina, siya pala lahat nag-abon, no? Meron pang Ah, sinabi, meron pang Yung sinabi bigas yan kay na- Jojo. Sinabi kay Jojo de Guzman, gagawin kitang nominee ng aking party list. Sabi ko, "Bay, Congressman Jojo, kakagayin mo ako alala." Di ba ginawa pang doktor yan ni Kuya David si Jojo? Doktor Puta. daw. Mga si Boss Jojo, ako, gamit na gamit ni Kulao. Pero nung bandang ulit, pumalag talaga yung bubukas ng bank account, saka doon sa humanitarian na naman na puta. Tapos gusto ang gustong gawin ni Kulaong doon, manghingi ng monthly dues doon sa mga miyembro ng ng FFCI at ihuhulog doon sa bank account. Naalala ko. Ayun. Ganun ang gustong mangyari ni Kulaong. Ano yan? Patrick, no? Ayan na. Yun Ayan na yung gumawa. Si Ayan na yung Papa, gumawa ng tula ni Kulaong. ayan, si Papa Trix. Ano yan? Okay, Tayo na, pinaingay tayo nun eh. Ayun nyo. Kanang kamay ni Yama yun, si Papa Trix. Ano ka na Oy, kamay? best Ex friend ni sir, Yama Ma'am yan. Lisa Paris. Yan. Isa rin sa chino pa ni Yama yan, si Papa Trix. Oy, Tol, yung ba nasa, tayo tol ha? Hello. yung nasa Ay, taas ni Papa Lisa, Trix, hello. yung- Shout out. yung nasa taas ni Ma'am Lisa Paris yung naikaba ni Naku, Yama. puta na eh. Sabi ko sa'yo, parang JC. Oy, Kalat na kalat yung issue. Mukhang totoo yung JC. Kung kinukwento ni AC, dalawa na yung nagpapatotoo. Tatlo kami nagpapatunay. Tatlo kami. Tatlo na pala. oh. Hindi, isipin nyo, sa sobrang inspired ni Papa Trix, sa sobrang inspired ni Papa Trix si Kulaong, 2 tula ang na-compose niya. Oo. Napangakuan din ng pera yan. Jay. 50 mil daw. Tapos hindi binayaran. Naikwento sa akin ni Papa Trix yun eh. Papa Trix. Bigla ka naging composer ba? Para Sabi nga niya, tol, mangyak-yak ako, inaasahan ko yung pera. Nung time na yun, may sakit pa siya. Oo, nakasakit niya. Nung pangalawang nung una nung pangalawa yun yung may ko noon, yung gagali ko sa sakit noon. Sabi ko, hayop na tong Kulaong na to. Oh, bukas Yama, bigyan mo na niyan. 50k niyan. Tuwan-tuwa ko noon eh. Sabi ko 100k na yung pera. Wala pa rin ang hayop. Namuti na mata ko, wala man ako nakuha pera magdamag. Papa Trix, Ah. buti na lang ako. Kada na pang-aaway ko sa mga anti-FLM, bayat ako. Kas. Tama. Grabe pinagdaanan Si ako Kuya- sa hayop. Si Kuya Nino lang ang nakahutot ng pera dun eh. Walang Eh, Papa Trix, sabi mo, Buti sabi tayo lahat niya, kaluwal eh. Hindi na tayo nagkakapera. Eto si Papa Trix. Papa Trix, kaya ka daw umalis kasi hindi ka na daw makakapera sa OFW. Naku, Diyos mio, Marimar. Paano magkakapera? Wala na, hindi na ako nagkakapera dyan. Yun ang sabi ni Yama. Hindi ako nagkakapera? Sure ka? Nung time na yun, may trabaho ako. Loko-loko ba siya? Hmm. Siya nga hindi makaalis-alis. Alam mo, ganito lang mga tol eh. Tayo, 14 vloggers, di ba? Kaya tayo, except natin si JC Si JC kasi, meron siyang dahilan kung bakit hindi siya makaalis-alis noong time na yon. Pero tayo 14 vloggers, kaya naman tayo umalis. Dahil hindi naman yung perang hinabol natin yun. Yung prinsipyo ang hinabol natin noon eh. Yan, sila AC. Umalis din yun. Dahil, sila pa ka na unang umalis yata sila AC, di ba? Dahil nabudol sila. Oo, kami unang umalis. Kaya nga yung time na yun, nakasagutan namin yung Blaster Trio, di ba? Tapos doon, sumunod noon, after noon, sabay-sabay na yun yung 14 vloggers. Yun na. Yung natauhan na, nalaman yung totoo. Yun yung nangyari. Papaliwanag lang ko bakit di ako makalis that time. Ayun. May usapan kami ni Inay Mera that time. Sabi ko, hindi mo na ako alis. Kasi bakit? Ani muna natin to sa loob. Kaya di ba ang banggit ni Inay Mera, anak, mahal mo ba ako? Ganon. Sabi ko, Nay, dito muna ako. Alamin ko muna yung totoo, yung ginagawa nila.
Kaya hindi ako umalis talaga. Pasensya na kayo. Noong time na yun, talaga. Saka di ba noon, kaya rin si Inay Mary Ann. Kasi yun yung tinuturo sa atin noon, kaya daw tayo umalis dahil kay Inay Mary Ann. Hindi eh. Ah, Yun yung sinasabi nila noon. alam mo yun, di ba, ano, pare Mac? Alam niya, di ba, ano yun, yung mga part niya, sabi ko, magkausap tayo na, dito muna ako, alamin ko muna lahat. yun yung mga time na si Inay Mary Ann dinudurog din nila Yama. Hindi, kung tutusin tol, kung natatandaan nyo lusot na si Inay Mary Ann noon. Bigla nang wala na silang isyong maipasok. Kasi si Inay Mary Ann nasa Toro family na noon. Hinugot nila, ginawa nila ng issue para magkaroon ng topic. Tapos dun bumagsak si Inay Mary Ann. Despite doon sa nangyaring, labas naman tayo kung ano yung naging issue ni Inay Mary Ann talaga eh. Nga lang, napabalik si Inay Mary Ann sa atin o kay Kulaong dahil nga pinabalik ni Yama. Alam mo yung siniraan niya si Yama, si Inay naman na-trigger, bumalik. Hanggang sa gumastos ng gumastos, nahalukay na, may lumabas na issue. Tutusin, escape na dapat siya ron eh. Maganda na buhay ni Inay. Ang mali ni Inay Mary Ann, pinatulan niya. Nandun na siya sa Toro family. Yung utang nga kasi na before November, bago tirahin siya, sabi na ni Inay yan na may utang sa akin ng 3 milyon, yung kineme Eklabuchev. Yun. Sabi ko, wag na. Ginagano ko na. Wag na. Hindi mo na makukuha yan. Hindi mo na makukuha yan. Alam mo naman yun. Kaso, hindi na ako. Nasa Toro family siya nun. Oo, sarap buhay na si Inay nun. Mali ni Inay, pinatulan. Kasi siya na ang nagpaputok sa pangalan ni bumango na naman yung pangalan ni FLM ni Kulaong noon dahil nga sa nangyari kay Inay Mary Ann. Kung hindi pinatulan ni Inay Mary Ann yung issue, lusot na siya ron eh. Sarap na ng buhay niya sa Toro family kasi 3 milyon saglit lang yun. Oo. Alam ko kasi yung buhay ng influencer. Yung 3M na yun, 1 click lang yun. Sabi ko, kayang kitain ng 1 buwan yun. Totoo. Nagulat ako, ba't pinatulang pa ni Inay Mary Ann? Yung pinipilit niya kasi nung dati, yung 3 milyon mo ibalik sa kanya. Ano ba? Di ba yung dati, sanlapan ng mga kwintas, kineme, club. Alam ni Yama yan, putang na yan, kalokohan hindi niya alam yan. Kami nagdadala ng pera sa BGMP. Yun nga, alam nga ni Yama, kaya lang, hindi naman umaamin, hindi naman, kumbaga, nililis niya yung sarili niya na parang naghuhugas kamay na yan. Maliit lang yung kasalanan niya. Parang ganon. Oo, naghuhugas kamay na ngayon yan. Hindi niya inano yung sarili niya, hindi niya iniligtas. Pero, parang ang gusto niya, maliit lang yung kanyang kasalanan. At mas malaki yung kasalanan natin. Parang ganon. Totoo yun. Hindi ba siya kinikilabutan, balikan siya ng mga vlogger na tinuturo niya sinasabi pa niya, hindi raw niya pinapansin yung 14 vloggers, yung meron. Sana vlog ko itong putang ng tusok sa akin lang. Alam, di papas, lahat ng kawalangyaan nasa kanya. Tapos siya pa yung mega ng, kumbaga, siya yung mas kaysa doon sa yung pa naman nanahimik na lang siya at alam naman niyang binuhay siya ng mga OFW at nung mga vloggers din ba kasama sa bumuhay sa kanila kasi kung hindi naman doon sa mga vloggers ni Kulaong saan ba siya kukuha ng pera? Oo, tama. Wala. Diba? Nung makulong siya, wala na. Alam mo ba, nakausap pa namin ni Don Kit yan, madaling araw. Nakausap namin si Kulong sa kulungan. Ang mga pinagyayabag sa amin ni Don Kit, yung mga kanyang mga card na black card daw na pwede raw bumili ng aeroplano, kaya lang daw kaya ito sa amin ni Don Kit yan si Don Kit. Pinakita pa sa amin Pwede raw bumili na isang aeroplano, kaya lang daw sila yung daw ano tawag dito, na-police daw yung kanyang account. Nung tagal namin kausap ni Don Kit. Kaya lang, nung bandang uli, si Don Kit siguro nabuwisit na, iniwanan ako mag-isa, hindi naman ako makaalis.
Ito Walang yaka. ngayon ko lang sasabihin to sa inyo lahat. Dati, yung panahon ng Five Mamis, nagpapagawa yan ng another account. Tapos, Chinese yung pangalan nung pagbabayaran ng basta noong time na yun dati, putang ina to. Naghahanap sila. Dapat ako gagawa ng account ko. Pero pinigilan ako nung isang mami ba na wag na ikaw ang naggawa, yung pamangkin nung isang mami. Yung kawawa yun. Ngayon, kinakaltasan nung parang Korean, ano ba yun? Korean, parang dun nilagay yung pangalan eh. Dun What do you mean account? Bank account? Bank account. Hanggang kinakaltasan yung account na yun. Naghihirap yung pamangkin ng mamis na yun. Mhm. Kaya ako, yung sa akin na, total, wala naman na yung 5 mamis sa kanya. Mhm. Magsalita na sila. Wag na silang natakot pa rin yata. Saka, alam mo, yung si Yama, kaya ako busit na busit yan, alam niyo ba kung bakit? Kung natatandaan niyo yung isang taga-Saudi na, yung babae na nagpakamatay. Si Ann. Si Anali. Si Ann. Si Ann Ali. Si Ann Ali. Akalain Si mo, Ann Ali. diyan ako nagsimbalang pagnatawad na ng buwisit kay Kulaong eh. At kay Yama, isipin mo, pinakita yung picture na niyo di ba? Dahil galit sila to sa ano yung sabihin, ang sinisisi pa ngayon ni Yama, yung babae daw, ang bakit daw nagpakita, parang, kung di pa naman siya gagong babae siya. Actually, Na-issue din yun na nagpakamatay, di ba? Pero hindi naman natin alam kung totoo. Ang kaya nga, yung sabihin, Padigit ko rin yun si Ate Anali. ibig sabihin, hindi niya na dapat ipakita sa social media yung ganon. Di ganun talaga sila. Yun ang pamatay nila dahil malakas sila nung kay Spencer. Alam mo, kahit Character Spencer, assassination. kaya naman din ginawa yun ni Yamang Baboy para magkapera. Para makahigayat na magagalit kay Ana Ali. yung Dinilaktad nila yung babae. Oo, ate. Ganito yan. Yung kay Anali, nakita ko yan sa yung pinakita sa akin ni Yama yan. Na gamit niya yung dating account ni yung Presley Marcos na yung dati. Sabi niya, tignan mo to si boss nagsisend kay boss ng ganito, ganyan. Sabi ko sino yan? Ayun nga, sinabi niya sa akin si ganito nga. Sabi ko, bakit nagsisend? Hindi, kausap ko kasi yan ganyan. Ang gamit niya, kausap niya si Anali. Gamit niya yung account ni yung account Ebel. Nawala. Hello. Naambos na yata. Okay naman, okay Nandito yung pa ba? nasalita. Nandito pa ako. Oo, narinig ka. Lahat ng picture nakita ko noon. Pinapakita sa kanya, nasa van kami noon yata. Hindi ko lang maalala kung saan kami papunta. Yun. Kaya sabi ko, bakit nagsisend siya ng ganyan? Pero actually yung picture na yun, wala talagang ulo. Pero Walang ulo, tapos sinasabi si Ann Ali. walang ulo.